Good day guys and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Suzuki Smash 115 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi nyo na guys, ito daw ay nagkaroon ng lagitik, no? So siyempre para marinig nyo ang kanyang makina ay kailangan paandarin muna natin. Klaro-klaro ang kanyang makina. Ang gawin natin ay baklasin natin ang kanyang mga pairings para ma-double check natin kung saan nagagaling ang tunog ng kanyang makina, kung bakit nagkaroon siya ng ganyang klaseng ingay. Para mabilis ang pagbaklas natin guys ay magicin na natin. So ito na guys, na magic na natin ang kanyang cover. So ang next step na gawin natin ay silipin natin ang kanyang camshaft guys, no? Possible kasi ito ay nagkaroon ng problema na sa kanyang cams at rocker arm. Kasi nung hindi ko pa ito binaklas guys, in-interview ko muna si Madam, kasi babae nga ang owner nito, ay lagi na itong nagbabawas ng langis. Possible wala lang oil na pumapasok sa kanyang cylinder head guys. Every time nagpapalit ng langis si Madam ay halos di na naman ng isang baso, no? Possible nagkaroon na nga o napiktuhan nga ang lubrication ng ating cams at rocker arm. So tanggalin mo natin ang bilog na cover na yan guys. Kasi dito natin makita ang sitwasyon ng kanyang camshaft at rocker arm. So, dalawang bolt lang ang tanggalin natin guys para makita natin sitwasyon sa loob ng kanyang cylinder head. So, yun. So, unang nakita natin guys ay putol ang kanyang o-ring. Kaya pala, ang daming leaking sa kanyang cylinder head. Dahil sa leaking na yan, naging resulta na napakadumi ng kanyang cylinder head guys. Yan o, ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng leaking ang kanyang cylinder head. Okay pa naman ang kanyang decompression release guys, kasi gumagala-gala pa naman ito, no? Ang una ko lang nakita ay ang kanyang timing chain. Napakalawlaw na. O lumalawlaw na siya guys. Check nyo. Diba? Isa rin sa dahilan kung bakit nangingay ang kanyang makina. Sa sitwasyon ng kanyang cams guys, o camshaft sprocket, ay napakatuyo talaga. Oh. Indikasyon na yan na wala na talagang oil ang kanyang makina. Pero sabi ni owner guys, before ko ito binaklas, ay 1 week pa lang daw siya nagpapalit ng langis. Ngayon nagkaroon na siya ng budget na ipacheck ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. Pero ang sabi ni madam guys, ay need daw itong palitan ng block or baka iparibor. So nasa mga dalawa lang daw ang suggestion ng kanyang kakilala. Pero sabi ko sa kanya, mahal po ang original na cylinder block. Ang gawin natin ay ipaparibor lang muna natin, since ito ay laging nagbabawas naman ng langis. Every time nag-change oil si madam, halos nangahalahati lang daw sa baso ang laman ng oil ng kanyang makina. So yung lagitik naman is sinabi ko kay madam, katong lagitik na to possible na piktuhan ang camshaft at rocker arm mo. Ang motor na ito ay napaka-sensitive guys. Kapag malit na lang oil na papunta sa ating cylinder head, automatic masisira ang ating cams at rocker arm. Issue ito ng mga Suzuki Raider G at saka mga So next tanggalin natin guys ang kanyang bolt o allen bolt ng kanyang camshaft sprocket. Kapag natanggal natin yung takip ng kanyang camshaft, yung bilog. So, 20 bolt ang tatanggal natin guys. Yan po ay mga alin na bolt na 4mm. So, kapag ikaw Suzuki user guys, kapag nakita mo itong video, dapat mabahala ka na. Kapag na-check mo na ang oil, every time ka nagpapalit ng oil is maliit na lang, panatilihin mong mag-change oil every 1 month o 1,005 km. Huwag mong paabutin ng mga 3 months. Lalo na't ang yung motor ay ginagamit mong pangkabuhayan. Yes po, ang trabaho po ni madam ay isang collector po ng lending company. Sa working hours pala nating motor guys, alam na nating napakalaki po ang kanyang serbisyo sa owner ng motor na ito. Natanggal na natin ang dalawang bolt, pwede natin tanggalin ang kanyang decompression release. So, mahirapan tayong tanggalin ang kanyang camshaft sprocket guys. Luwagan muna natin ang kanyang tensioner tosser na siyang natutulak sa ating timing chain. So, advice ko sa inyo guys, kapag kayo ay Suzuki user, mag-PMS kayo sa inyong motor para maiwasan natin ang ganitong sitwasyon ng ating makina. So, dahil sa kabisihan ni madam is ngayon pa lang siya nagpapa-ayos ng kanyang motor. At kita na naman sa resulta sa kanyang cylinder head, ang daming leaking, kahit saang banda ng leaking. So, maubos naman natin oras ito sa kalinis ng kanyang makina guys. So, iangat muna natin ang kanyang tosser pa-clockwise para angat ang kanyang tosser. At yung timing chain natin ay luluwag para mabilis natin matanggal ang kanyang camshaft sprocket.
So yan guys, nabunot na natin ang kanyang camshaft sprocket. I-rock muna natin ang kaunti ang camera. Medyo malayo ang kuha natin. So natanggalin natin ang kanyang sprocket guys. Sumama lang yun ang kanyang decompression release. Yan. So depende na sa inyo guys, pwede nyo ibalik o hindi yung decompression release na. Usually ang iba, kinakondem yan eh. Huh? Ibabalik natin yan hanggat hindi sira yung spring niya. So yan guys, oras panahon na tagtuyo kasi yung kanyang camshaft sprocket napakatuyo talaga ng oil. Nangingitim na sa tuyo ang kanyang camshaft sprocket. So, hindi natin mabubunot ang kanyang cams guys hanggat hindi natin matatanggal ang plate na nakasagabal yan sa ating pin. Tanggalin natin ang bolt na yan guys gamit ang ating impact wrench. Yan. Kapag matanggal na natin ang bolt na yan guys, ay maaari natin bunutin ang dalawang pin ng kanyang rocker arm. Yun, napakadali lang po talaga. Baklasin ang panggilid ng ating smash. Yung dalawang pinayan, maikli at saka mahaba ang dalawang pinayan guys. So, meron pang isang pin sa itaas. Nakalock ng ating camshaft. So, sa ating pin guys, sa dulo niyan, meron siyang washer, wave washer ng ating rocker arm. Mahulog yan sa loob. Dalawa po yung washer na yan guys. Tandaan nyo ha. So, yan. Ito yung moment of truth. So, yan. Klarong-klaro at confirm na confirm. Naapektado talaga ang kanyang camshaft. Oh, no! Sabi ng owner guys, before natin sa hindi binaklas, isulad ang hatak ang kanyang motor, lalo na't mga paahon, para daw nag-cute-cute o kanakadyot-kadyot. So ito rin ang dahilan kung bakit apektado ang performance ng kanyang motor guys. Dahil bawas na bawas talaga ang lube ng kanyang camshaft. Yun no, kapag bawas na bawas ang lube ng ating camshaft, mahirapan makabuka ang ating valvula guys. Ibig sabihin, kapag mahirapan makabuka ating valvula, apektado ang kanyang performance sa loob ng ating combustion chamber. Kaya walang hatak ang motor ni Madam. So you know, ang laki na nabawas ng kanyang cam lobe. Ano bang nangyayari kung bakit nagkaroon ng itong senaryo? Siyempre guys, walang naglubricate sa ating camshaft. So kapag apektado ang ating camshaft, automatic apektado ang ating rocker arm. So need natin bunutin ang dalawang rocker arm na yan guys, para makita din natin ang kanyang sitwasyon. So yan, kunin natin gamit ang ating long nose. Nandyan lang yan sa loob. Tadadang! So yan, confirm na confirm ang laking nabawas ng ating rocker arm. Ito ang dahilan kung bakit naubos din ang ating cams guys. Klarong-klaro naman sa itsura nating cams, rocker arm pala, na wala talagang oil na lubricate sa kanilang dalawa. So oil lang po mabubuhay sa parts ng ating cylinder. Lahat po ng motorsiklo guys, oil lang po mabubuhay sa ating cylinder head. Kapag barado ang flow ng ating oil sa punta sa cylinder head, ito talaga ang mangyari. O wala namang oil na papasok sa cylinder head, dahil na nga is kaunti lang ang natitira sa ating makina, ito din ang mangyari guys. Mapiktuhan ang ating rocker arm kasi sila po ay mga metal lang no. So kapag nagkaroon ng metal to metal contact sa loob ng ating cylinder head, ito talaga ang maging itsura. Magkaroon talaga ng pagkayod. You know? Dalawang rocker arm ang sira at dalawang lube ang sira, intake at saka exhaust. Need natin itong palitan guys. Kapag hindi natin ito pinalitan, magkaroon pa rin ng lagitik ang ating makina at hindi mawala-wala yung ingay sa loob ng ating cylinder head. At syempre, apektado din ang takbo ng ating motor guys. Dahil lang nga yung valvula is hirap maka-open o makabuka. Dahil nga is maliit na ang lube. Yun, ang gawin natin guys, i-check naman natin ang oil sa kanyang makina. Dito natin malalaman kung maliit na ba ang natira sa kanyang makina. Sabi daw ni Madam, itong motor niya is 1 week pa lang nakapalit ng oil. Dito tayo mas-surprise kung nababawasan ba talaga ang kanyang makina. Kapag nababawasan ang oil ng kanyang makina guys, automatic may problema sa piston at saka sa kanyang liner. Kasi ito yung gustong ipatrabaho ni Madam, yung ipapalit-palitan na ng bagong block or iparibor na lang daw. Kung mapalitan natin ng block, ang makita lang natin ay replacement. Hirap tayo makakita ng original. Mas maigi ito na lang iparibor natin guys kasi never pa itong naparibor o napalitan ng block ang kanyang makina. Amazing! First time para itong maparibor. So kita nyo naman guys, napakahina ng tagas ng oil ng kanyang makina. So ang motor pa ni Madam guys, ang ng interview ko siya is nasa mga 10 years na daw. At never pang nabuksan ang kanyang makina o napalitan ng pisa. So first time pa ito mangyayari. So I mean to say, ito ay first rebor pa lang. Kita nyo naman sa itsura ng kanyang oil guys. Napakaitim, napakalapot at halos hindi na makabot ng isang baso. Apektado talaga ang lahat ng mga working parts sa loob ng ating cylinder head at saka ating piston at saka block. So yun po ang unang mapektuhan kapag ang level nating oil is napakakunti talaga.
ito talagang mangyari, lalong-lalo na sa mga Suzuki user. Yan. Kapag malit na lang ang oil ng motor mo, ikaw ay Suzuki user, possible ito din ang ma-experience ng inyong motor. Magkaroon ng ingay o lagitik at apektado din ang performance o hatak ng inyong motor. Dapat ka nang mabahala kasi may problema na sa cams at rocker arm. At kasunod niyan ay ang inyong piston at saka cylinder block. So yan po ang naging resulta ng pagbabawas ng langis ng kanyang motor. So ang gawin natin guys, tanggalin natin ang kanyang block, kanyang cylinder head, at siyempre tanggalin natin ang kanyang air cleaner at ang kanyang carb para tuloy-tuloy ang pagbaklas ng ating makina. So yan guys, ang next natin gawin is tanggalin natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. Ganyan po ang itsura ng kanyang motor guys, dahil sobrang dami ng leaking ng oil sa kanyang cylinder head. Isa rin sa dahilan kung bakit mabawasan ang level ng oil ng ating makina. So kapag nakita mo ng motor mo na nagkaroon na ng mga leaking, dapat mo nang aksyonan. Huwag mo nang patagalin pa. Bigyan mo agad ng pansin guys, kasi maapektuhan din ang percentage ng oil sa loob ng ating makina. So ang nagkaroon ng leaking dyan is yung ang kanyang takip ng kanyang balbula, yung cap tappet niya, at syempre yung takip ng kanyang camshaft. So natanggal natin ang kanyang 4 na nut, 2 ang bronze washer niyan o may tanso, 2 naman ang ordinary na washer. So ang yung may bronze washer guys is nakapabor sa oil passage ng ating cylinder head. Siyempre tanggalin natin ang kanyang 2 stud bolts na giliran para mabunot na natin ang kanyang cylinder head guys. Maubos na natin oras kalilinis ng kanyang cylinder head at saka cylinder block kasi napakatigang na po ng kanyang mga duming-dumi na yan na kumakapit sa kanyang makina. So yan, natanggalan natin ang kanyang 2 stud bolt. Dito natin malalaman kung dapat na ba siyang iparibor. So yan guys, tanggal na siya. Pwede natin siyang pokpokin gamit ang ating rubber mallet. Medyo may kahirapan guys, kapit na kapit ang head at saka block natin. Parang hindi natin mapaghiwalay. So ang gawin natin is bunutin na lang natin ng sabay ang 2 yan. So titirahin man natin ang kanyang cylinder block. Yan kadikit ang kanyang makina guys. So yun, gumalaw na. May chance na mabunot natin. So yun. Nahigilan na natin ng kaunti. Nag-stack up ang isang stud bolt nito guys. Magkatulad to sa isang problema sa mga Honda. Pero swerte pa rin tayo kasi nabunot natin 2 yan ng sabay. So yan, malapit na ang katotohanan. Deng, makita na natin ang sitwasyon ng kanyang piston. So yun guys, confirm na confirm. Napiktado talaga ang kanyang piston sa dami ng mga gas-gas nasa ibabaw na parte ng ating piston. So yun. So, siyempre, kailangan natin tanggalin ang kanyang block at head. So, yun guys, confirm na apektado talaga ang kanyang piston. At hindi nakamali si madam sa kanyang suspetsya na hindi na talaga siyang iparibor. So, lagyan mo natin ng basahan guys para iwas tilapon sa ating piston lock sa loob nating makina. Para pang panigurado na lang na hindi talaga tayo magkaroon ng problema sa kanyang piston lock kung sakaling ito ililipad. So yan, tanggal lang yung lock at pin. Dito natin makita nang malapitan ang kanyang gas-gas. So yan guys, dami pa lang ng gas-gas ng kanyang piston. Ibig sabihin wala na talaga ng lubricate sa kanyang piston guys. Kaya nagkaroon siya ng ganyang problema. Ganyan po ka-importante ang oil sa loob ng ating makina. Dapat po ay sensitive tayo sa ating motor guys. Kapag ang motor natin ay parang kabayo kung magtrabaho, kailangan natin bigyan pansin ang preventive maintenance, lalo na sa ating pagpapalit ng oil at saka oil filter. Okay. Napaka-importante po talaga ng 2 yan. Ibig tayo ay nagpapalit ng oil sa ating makina.
isasama na natin ang ating oil filter. Kasi may oil filter po ang mga Suzuki na siyang naging filter ng ating oil. Before ang ating oil papasok sa ating cylinder head, dadaan muna siya sa ating oil filter. So, check muna natin ang liner natin, guys. So, yun. Klarong-klaro ang gas-gas sa part na yan, guys. Oh. Marami siyang hairlines. So, subject po rebore na tayo. Wala na tayong option dyan, kundi ipa-rebore natin yan. So, syempre, ang kanyang cylinder head, guys, ay papalitan din natin ng bagong valve seal. Lilinisin natin ang kanyang combustion chamber. Naputulin ang bolt niyan, guys, sa kanyang exhaust, no? Targetin din natin yan. So, ito talaga ang concern natin, ang kanyang piston, ang gas-gas. Ito ay standard pa, guys, at never pang napalitan sa loob ng 10 taon. So, hindi na lugi si madam. Alam na itong motor ay ginagamit niyang pangkabuhayan araw-araw. Isa rin sa problema na kinakaharap natin, guys, ang kanyang cams. Kaya pa naman makahanap ng cams, ang smash talaga. At dalawang rocker arm. Pero hanap tayo ng paraan, guys, nang palitan natin ang dalawang yan para mabalik ang tunog ng kanyang makina. At the same time, yung piras ang hinahanap ni madam, yung hatak ng kanyang makina. So, lilinisin natin yan, guys. At yung putol na bolt, targetin natin yan mamaya. So, 2 araw ang target natin, guys, matapos ang trabahong ito, no? So, yun ang kanyang gas-gas. Ihatin natin yan sa machine shop. At bibili tayo ng bagong piston kit. So, check din natin ang side plane ng kanyang connecting rod para sure ball tayo. Kung sakaling may ingay yung kanyang makina, at least meron tayong may paliwanag kay madam na may problema ang kanyang connecting rod. So, goods pa naman ang kanyang side plate. Ang kanyang up plate, check natin. Goods pa rin. Hindi naman gaanong malaki yung play niya. Goods na goods. So, yun ang concern natin, guys, no? Piston, paribor natin yung black. Pagpalit tayo ng bagong piston kit. Isang camshaft at saka arm. Itong timing chain is explain natin kay madam na kapag may budget siya, palitan din natin yan ng bagong timing chain. Punta tayo sa bayan, maghanap tayo ng pisa at paparibor natin ang kanyang block. The next day. So, ito na, guys, nalinis ko na ang mga pisa na dapat natin ikabit. Wow! So, ito na yung motor na pinaribor natin. At sobrang lagitik pa. At ito ay nagbabawas pa rin ng langis. So, ngayon, guys, naparibor na natin ang kanyang block. Kasi doon na-discover natin sa part 1. Kaya pala nagkaroon siya ng pagbabawas ng langis kasi nagkaroon ng gas-gas sa kanyang piston at ang kanyang liner. So, kapag mayroon kayong nakitang tuldok, ibig sabihin yan is nasa exhaust position po ang ating piston na. So, ito yung itsura nating liner, guys. Pagkatapos natin siyang maparibor, ganyan na sa kalinis. Wala na yung mga gas-gas o dami ng hairlines o mga dumi-dumi o mga kalawang sa loob ng kanyang liner. So, ngayon, guys, ang kapareha palang piston ng ating o piston kit ng ating Suzuki Smash 115 ay Suzuki GD 110. Medyo hirap makahanap ng kapareha talagang piston kit ng ating motor, guys. Lalo na't itong motor na ito ay minsan lang masisira ang kanyang block at saka piston. So, ito yung pinapalit natin, guys. Yan po ay GD 110. Kasi halos magkapareha lang po ang piston ng GD110 at saka Suzuki Smash 115. Wala po silang pinagkaiba, guys. Yun, no? Kung itatabi mo siya sa ibabaw, yun, pareha silang may dot sa ibabaw. Yung tagiliran man pati piston skirt is magkapareha lang. Pati butas ng kanyang piston pin ay magkapareha lang, guys. Walang pinagkaiba. So, kapag kayo ay nahirapan makahanap ng Suzuki Smash na pisa, piston kit at saka piston, so, ang kapareha lang po niya ay Suzuki GD110. Yan. May Suzuki din na Smash, guys, na 115 sa 110, pero makaiba po talaga ang laki at sukat ng kanyang piston. Ito na Suzuki GD110 ang halos magkapareha. Pati piston pin, guys, ay magkapareha lang kanilang haba at saka sukat ng diametro sa loob ng ating piston lock. So, yan, guys, so, wala hang halos pinagkaiba. So, at least dagdag ideya na rin to, guys, no, kung sakaling mo to ay maka-experience ng itong scenario at may idea ka na kung anong piston kit ang bibilhin mo. So, ito yung camshaft natin na, guys. Halos naubos ng kanyang cam lube. Ang laki ng binawas dahil wala ng oil. Halos mapasok sa kanyang cylinder head. Oh, no! Pasensya na kayo sa background, guys. Maingay na yung mga anak kasi mga madaling araw na tayo nagbo-voice over. So, yan po ang kanyang kalalagyan ng kanyang camshaft. Ang kanyang camshaft, guys, ay Suzuki GD110 din, guys, no? Ang halos kaparehan niya. Yan o, GD110 ang kapareha niya. Camshaft
ng Suzuki Smash 150 na inayos natin. Yan. Kung pareha din ang piston kit ng ating motor ay Suzuki GD110, ang ating camshaft guys is Suzuki GD110 din. Walang pinagkaiba, halos lahat ng itsura at forma ng lube ay magkapareha. So ganyan po kakapal ang lube ng ating camshaft guys kapag ito ay hindi pa nabawasan, no? At ganyan din kahaba ang kanyang sukat. Yan, di ba? Napakakapal kumpara sa isang camshaft na halos bawas na talaga at nagkaroon ng metal to metal contact sa kanyang rocker arm. So yun, no? So yan po ay kabit natin. Yan po ay Suzuki GD110. Yun, ganyan po ang hitsura ng ating cams guys kapag ito ay bago pa lang at hindi pa nababawasan. So napaka-importante po talaga ang oil sa loob ng ating makina guys. Kung ito ay maliit na lang, dapat na kayong mabahala. Automatic mapiktuhan ang flow ng ating oil sa loob ng ating cylinder head. Yan po ang hitsura ng rocker arm. Halos bawas na bawas rin. Dala na rin is nagkaroon sa metal contact sa ating camshaft. So ang ating rocker arm guys ay Suzuki GD110 din, no? Yan din. Halos lahat ng kinabit natin guys ay Suzuki GD110. Mga piston kit, camshaft at saka rocker arm. Halos po magkapareha po ang kanilang hitsura. Kadalasan sa mga shop na naka-experience ng itong problema sa Suzuki Smash is nahirapan makahanap ng makapareha talaga na pang Smash. Pero GD110 lang po Suzuki ang halos kapareha pesa ng ating motor. So yan guys, no? Yan po ang hitsura ng ating una-unang rocker arm at sa yan po ang hitsura nating kabit nating rocker arm. Ganyan po ang hitsura niya kalinis at ganyan ang hitsura ng kanyang kamay, di ba? Napakaganda. So yun. Para mapanatili ang ating hitsura ng ating rocker arm guys at camshaft, dapat nating panatilihin na magpalit ng oil bawat buwan. So kapag yung motor ay labis mong ginagamit at ginagamit mo sa pangkabuhayan, mag-isip-isip ka na, dapat na sa mga 1k kilometer is makapalit ka na ng oil. Kapag yung motor ay Suzuki, halos po ng Suzuki is ganito po ang mangyayari kapag limit lang kayo nagpapalit ng oil. Sa Honda hindi ito basta-basta nangyayari guys, at saka sa Yamaha nangyayari lang ito sa mga Suzuki, Raider G, Smash at Raider G Pro, Tulisan at iba pang Suzuki kasi napakasimple ng kanilang makina. So kapag malit na lang oil, automatic nababawasan ang hitsura ng ating cams at rocker arm. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung paano i-assemble ang ating piston rings sa ating piston. Sa ating piston kit is meron siyang kasamang isang set ng piston ring at meron din kasamang piston lock at saka piston pin. Yun po ang ating piston ring guys. Dito sa part nito guys, ipakita ko sa inyo step by step paano i-assemble bawat isa ang rings sa ating piston. So sa ating piston rings guys is meron tayong 5 makikita. Una is expander ring, 2 manipis na ring sa ating expander ring at 2 compression ring. Yung top compression ring at saka lower compression ring o first compression ring. So yung parang kulubot na yan guys, yan po ang tinatawag nating expander ring. 2 manipis na ring na nakapalaman sa ating expander ring at 2 top compression ring. Top at saka lower compression ring. So dito kita sa inyo guys, ang step by step na paano ikabit ang mga pisang yan sa ating piston. So siyempre kapag meron kayong makitang letter sa ibabaw ng ating piston ring, siya po ay nakaposisyon sa itaas. Yan, medyo di lang maklaro sa camera guys. Importante meron kayong makitang letra dyan, yung puti at saka kulay itim, nasa itaas nakaposisyon yan sa ating piston. Okay. So i-assemble na natin siya guys sa ating piston. So na natin ilagay ang kanyang expander ring, no? Yung parang kulubot sa pinaka ibabang bahagi ng ating piston. So dyan na position guys, ilagay natin yung expander ring natin. So kahit saang banda yung ring in gap, ang importante is nasa tamang position ang paglagay nating expander ring. So unang oil ring guys, ilagay natin sa pinakaibabang bahagi ng ating expander ring. Parang ipapalaman natin siya. Kasi dalawa po ang manipis na oil ring ng ating piston. So yan, ikabit na natin ang isang oil ring. So ang ring in gap is dapat nakahiwalay ang distansya guys. Huwag nating idikit para hindi siya magkatabi.
at iwas leaking na rin sa oil na galing sa ating ibabang bahagi ng ating makina. So next natin ikabit ang isang oil ring sa ibabaw na bahagi guys. So mas importante is hindi makatabi ang dalawang gap ng o ring-in gap ng ating piston ring guys. Kayo na bahala kung saan nyo ilagay. So ikot-ikotin man natin kung ox ba ang kanya ang pagkalalagay at hindi ba nag-stack up. So kapag umiikot na siya guys, ox na ang pagka-install ng ating oil ring at saka expander ring. Ang next naman ilagay is yung kulay itim na compression ring. So first compression ring guys, yung may litra is nasa kaibabaw nakaposition yan. So yan po ang ating first compression ring. Ganyan lang po ang diskarte natin kung paano natin siya ikabit. Depende na sa inyo guys kung anong paraan nyo ikabit. Importante hindi nyo maputol ang piston ring. So sa gap naman nating piston ring guys o top compression ring is yung isa ilagay natin sa ibabaw at yung isa naman ay sa ilalim. So kapag wala kayo nakitang IN, ibig sabihin ang posisyon ng ating piston is nasa ibaba. Halimbawa, dot lang at saka arrow. So ibig sabihin nasa ka-exhaust position ng ating piston. So next natin ilagay guys ang kulay puti na piston rings. Ilagay natin yan sa ibabaw na bahagi ng ating piston. So ayan po, dyan po nilagay yung ring-in gap. Yung kulay itim natin sa ibaba. Yung isa naman is sa itaas, yung top compression ring natin. So ganun lang po ang paraan kung paano natin install ang ring. So yung mga matagal na sa ating channel, alam na nila yan kung paano mag-assemble lang step by step ng mga rings natin sa ating piston. So kung kayo bago pa at sa tingin mong video ito ay malaking tulong sa pagresolba sa problema ng motor at nagkalaman na rin sa inyo, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at siyempre pinutin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. Maraming salamat po. At siyempre kung ikaw ay ngayon nakapala sa Facebook page, pakipalo na rin. So next natin ilagay guys ang kanyang piston lock. Ito yung pinaka-importante na part sa ating piston na huwag natin kalimutan ilagay yung piston lock natin. Kung saan ka nakapabor ilagay yung pin, doon mo ilagay ang isang piston lock. Yan, parang letter C yan guys. Napakadali lang po insert niya Gamit ka lang ng lungnos. So nilagay ko siya sa right side na bahagi kasi yung nakagulian ko is nakakabit ako ng piston pin sa left side na bahagi. So tandaan nyo lang guys, kung wala kayo nakitang IN, ibig sabihin dot lang sa arrow makita nyo sa ating piston sa ibabaw. Sa exhaust nakaposisyon yan. Una sa ibabang bahagi nakaposisyon ng ating piston. Yung ring-in gap natin yung isa nasa ibabaw, yung isa naman is nasa ilalim. Ulit-ulitin lang natin guys para laging ma-remind kayo kung anong position ng ating mga piston rings. Iwas aberya na rin. So ito yung cams natin at saka rocker arm guys, ikakabit natin yan sa ating cylinder head. Yung mga bagong bili natin. So before ko makalimutan, ang cams natin ay nasa mga 550 guys at ang rocker arm naman sa mga 400. Yung set. Yan po ay mga replacement lamang. So tapos na natin malinis ang mga parts na yan guys. Ang kulang na lang is mag-grind tayo sa kanyang valvula. Magpapalitin tayo ng bagong valve seal. Ang kanyang valve seal is XRM lang na 110 guys ang kapareha. Both intake at saka exhaust, papalitan natin ng bagong valve seal. So replacement lang po ng valve seal na bilhin natin guys. Nasa mga 50 pesos each lang yan So ito na guys, ang pinaka next natin nga part is tanggalin natin ang valve spring sa kanyang valvula para masimulan natin siyang mag-grind ang kanyang valvula. So natanggalan natin ang kanyang compression ring at ang kanyang valve lock. So next naman is yung exhaust naman, tanggalin natin ang kanyang compression ring. So lilinisin natin ang kanyang valvula guys para masimulan natin siyang mag-grind. So next naman is tanggalin natin ang kanyang valve seal. So sa babaw ng kanyang valve guide, nandiyan po nakaposisyon ang kanyang valve seal. Need po natin tanggalin yan at palitan ng bago. Kapag tayo ay natatap overhaul, compulsory po talaga yan guys. Kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit nagbabawas ng langis ang ating makina. So kapag nagkaroon niya ng tigang, so maaaring hindi na siya makahold sa ating valve stem. At siya naging dahilan kung bakit unti-unting nasusunog ang ating oil at nababawasan guys. So need talagang palitan yan po ang itsura nating valve seal kapag ito ay nasusunog na. So next natin tanggalin ay ang kanyang exhaust na valve compression ring. So ang ginamit ko po lang pang tanggal guys ay valve breaker. Dalawa po ang valve breaker, pang balik ng valve lock at saka pang tanggal ng valve lock. Yan po ay napakamura lang, mabibili mo lang sa Shopee o sa Lazada na sa mga 150 pesos lang o 250 pesos depende sa SRP. So tanggalin natin ang kanyang valvula
Since natanggal natin ang kanyang compression ring. So yun guys, lilinisin natin yan para ma-valve lock natin. Tanggalin muna natin ang kanyang valve seal. Yun, no? So, natanggal natin ang kanyang valve seal. Ang next natin gawin is, syempre, magpa-valve lock na tayo guys. O mag-grind ng kanyang valvula. So, napakadali lang po ang pag-grind ng valvula. Gagamit na tayo ng grinding compound. Coarse ang ginamit natin guys. Dala po ang klase ng grinding compound, coarse at saka fine. Depende na sa inyo kung mag-apply kayo ng fine or coarse lang. As long as hindi na siya magkaroon ng pag-leaking pagkatapos natin siyang ma-valve lock. Kaunti lang ilagay natin guys. Huwag mo naman masyadong madami. Tamang-tama lang. Parang malinis natin yung valve seat at saka valvula natin. Makaya magtanong kung compulsory ba talaga i-grind. Yes guys, napakaganda po na mag-grind natin yung valvula natin. Para mabalik natin ang malakas na compression natin. So yun, tapos natin mag-grind ng kanyang intake. Lipat naman tayo mamaya sa kanyang exhaust. Mas mapabilis ang ating pag-grind o valve lock guys kapag gumagamit tayo ng barina. No? Depende kung wala kayong barina, pwede kayong gumamit ng mano-mano lang. So maghanap lang kayo ng hose para pang-ikot ng ating valvula. Kung wala kayong barina guys. Pero ako gumagamit ako ng barina para mabilis ang pagtapos ng ating valve lock. So mataas na yung mga 5 minutes. 6 minutes sa dalawang valvula. So yun, exhaust natin yung valve lock. So yun guys, tapos nang ma-valve lock natin ang dalawang valvula, ang next natin gawin is lilinisin natin ang valvula. Pagkatapos malinis natin ang valvula, is nakapalitan natin ng valve seal. So yan po yung itsura ng ating trabaho guys. Yan, medyo lumabas ng kulay puti ng ating valvula sa ilalim ng ating valve face. Yan. So yan ang malinis na siya gamit ang grinding compound. Siyempre linisin natin yan gamit ang gasolina. So yan po. Hindi pa yan pinali guys ha. Linisin pa natin yan gamit ang gasolina. Pero at least may improvement na ating trabaho guys. Nawala na yung mga itim-itim sa kanyang valvula. So yan, linisin natin yan gamit ang gasolina guys. Intake at saka exhaust. Okay. So next natin gawin guys is maglalagay na tayo ng valve seal. So napakadali lang po magpalit ng valve seal. So ang pinili kong valve seal guys ay double spring no. Yung ilalim at saka taas is naka-spring siya. Yun, XRM 110 po ang pwede na valve seal sa ating motorsiklo. So napakadali lang po ilagay niya guys. Ipatong nyo lang yan sa valve guide at tapos pisil-pisilin o pindot-pindutin hanggang maya isuksok nyo sa kanyang valve guide. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya ikabit. Napakasimple lang po. Ilawan natin ng kaunti para makita nyo kung paano natin siya ipasok gamit ng ating kamay. So yan guys, pisil-pisilin na natin. Yun. Automatic papasok na yan sa valve guide. So yun no. Yun lang po kadali guys kung paano ilagay ang valve seal sa ating cylinder. Diba? Amazing! Ayos na ayos. So lipat tayo sa exhaust. Doon naman tayo sa exhaust. Maglalagay ng valve seal. So yun. So ganun pa rin parang guys kung paano natin siya ikabit sa kabila. Yun. Pisil-pisilin na natin. Unti-unti yung papasok. Yun. Diba? So since napasok na natin ang dalawang valve seal, next natin ilagay is dalawang valvula. Yung intake at saka exhaust. So yun. Medyo may kahigpitan na magpasok guys. Dala na rin is mahigpit o matigas yung spring ng ating valve seal. So yan. Malinis na ang ating exhaust. Kulay puti na. Wala na yung mga carbon-carbon. So yun. Pasok. So pwede natin ilagay ang dalawang compression ring natin guys. So napakadali lang po i-dismantle, assemble ang ating compression ring at kung paano natin i-valve lock ang ating cylinder head.
So malaking tulong itong video guys, lalo na sa mga nag-DIY at nagpapaplanong magbaklas assemble sa kanilang makina. So yan, lagyan na natin ang dalawang bulb lock natin sa ating bulb. Pero guys, ang gagamitin natin pang lock niyan is yung isang bulb breaker natin guys. Yung pambalik sa ating bulb lock. Isa lang po ang bulb spring ng Suzuki Smash guys. Katulad ng ibang motor is dalawa po ang bulb spring. Yung mga XRM na 110 at saka mga China motor. Ang XRM 125 ay isa lang po ang kanyang bulb spring. Itong Suzuki Smash naman ay isa rin ang kanyang bulb spring. So yan, para hindi kayo magtataka guys kung bakit isa lang ang kanyang bulb spring. Yan pang design ng kanyang cylinder head. So yan, ilagay natin ang kanyang compression ring. Yun o, isang tulak lang guys, pasok na agad ang kanyang bulb lock. So next, lipat tayo sa intake. So lagyan natin ang kanyang compression ring at saka dalawang bulb lock. So siyempre guys, pagkatapos ating mga symbol o mabalik natin ang kanyang dalawang bulb spring, ay i-check natin kung mayroon bang tagas o wala gamit ang gasolina, no? Isang tulak lang gamit ating bulb breaker. Yun, pasok. Napakadilan talaga guys. So ox na natin pagkabit ng ating dalawang compression ring o bulb spring. Next ating gawin is maglalagay tayo ng gasolina bawat bunganga ng ating cylinder head, exhaust at saka intake. Unahin natin lagyan ng gasolina guys ang kanyang exhaust, no? Check mo natin kung naging okay ba ang ating pagbabalb lock. Kaunti lang. So yun guys, ox naman natin pag grind. Hindi man tumagas. Yeah. Since okay ang ating exhaust guys, next ating lagyan ng gasolina is ang kanyang intake manifold. Check din natin kung naging okay ba ang ating pag-grind. Wala bang moisture o tagas. So yun guys, successfully natin pag-grind. Ox na ox din. So siyempre ang next ating gawin is ilalagyan natin ang ating rocker arm. So ito yung bagong rocker arm natin guys. Yan po ay GD na 110 ang kaparihan niya. So ito yung may kaunting kahirapan guys, no, kasi may washer tayong ilalagay sa gilid ng ating rocker arm. So yan po ilalagay natin yung bagong rocker arm guys. Baka may magtatanong, Lods, Paps, Idol, Bus, baka pwedeng hindi na natin ikabit yung washer ng ating rocker arm o yung parang wave washer. So mas maganda talaga guys na ikabit natin yung washer na yun, kasi kapag hindi natin ikabit yung washer na yun, malaki po ang side plane ng ating rocker arm. Siyang maging dahilan kung bakit magkaroon ng kakaibang ingay ang ating cylinder head. Na-try ko na yan guys, na hindi ko binalik yung washer, nag-iingay talaga siya ng kaunti, parang kakaibang ingay na tumataginting. Pag binalik ko na yung washer, naging okay na siya. Kaya paghirapan talaga natin guys kung paano natin ibalik yung washer sa ating rocker arm. So kailangan habaan natin ang ating pasensya kung paano natin siya ikabit. Hanggat nandyan pa yung mga washer na guys, ibalik natin yan, kasi yan po ang disenyo ng kanyang cylinder head. So nakaposisyon ang kanyang washer sa right side na bahagi guys, kasi mayroon siyang palatandaan kung saan siya nakalagay. So yung parang wave washer niya. So una natin ilagay ang rocker arm sa kanyang intake. Medyo pinahirapan pa ko sa yung position na yan guys, sa yung oras yan. Kasi nahulog yung rocker arm sa loob. So yan, lagyan na natin ang kanyang pin. Sa kanyang pin guys is meron yung thread sa entrada ha. Kung saan nakaposisyon yung thread, doon yun nakaposisyon sa labas. Ang purpose ng thread na yan is para mahila natin ang pin na yan kung sakaling magkaroon yan ng pag-stack up sa ating cylinder head. Silipin nyo lang ang butas yan guys, meron yung thread ha. So ang thread na yan sa position, ang position yan is nasa labas. So nilagay na natin ang isang pin guys. Huwag mo natin diretsahin kasi meron pa tayong nilagay na washer sa tagiliran. So yan ang washer na yan guys, ang ibig kong sabihin. So nakaposisyon yan sa right side na bahagi. Isok-sok lang natin yan guys, isisingit. Dito natin masubukan ang haba ng ating pasensya. Lalo na sa mga baguhan pa lang at nagaplano pa lang mag-DIY. So, dyan po nakaposisyon ang kanyang washer guys.
Yan. So, unti-untiin na natin ang pagsiksik sa ating washer. Yan. Malapit na tayong mapasok guys. Kapasok ang washer natin. So yun, konti na lang, mapasok na natin. Pagka nasa gitna na yan guys, unti-unti natin itulak gamit ang flat screw. So pag napil natin na medyo napagitna siya, pwede natin unti-unti itulak ang kanyang pin naman sa gitna. Para automatic shoot agad. So yan, medyo may katigasan, no? Kasi maliit lang po ang clearance ng ating washer at saka rocker arm. So, ganito na po ang pinaka mabisang paraan guys kung paano natin siya i-access. Yan, tulak-tulak lang ng kaunti hanggang pumagit na ang washer na yan sa butas. So, maliit na lang. Yan. Kunting pasensya lang, mapasok natin yan guys. So, medyo nakapasok na siya. Pwede na natin siyang itulak. Yun, nakapasok na siya guys. Yun, klaro-klaro na sa ating kamera. So, kunting taste na lang guys at pwede na natin itulak ang kanyang pin. So, yun, ikabit na natin ang isang washer at saka rocker arm. Next ating ikabit ay ang kanyang exhaust. So, yun, nakabit na natin yung kanyang intake guys. So, ngayon, ang next ating ikabit ang isa namang rocker arm natin sa exhaust. So, double check lang natin yun kung okay na ba kanyang washer. So, dito naman tayo sa exhaust magkakabit guys. Tsak na haba naman ang ating oras sa pagkabit ng washer na yan. So ginawa ko itong video guys na step by step kaya alam mo kung may maghahanap talaga kung paano step by step i-assemble ang ating cylinder head, yung cams at rocker arm. So yung thread is nakaposition pa rin yan sa labas guys. So yan, nakapasok ng ating pin. So next ipasok natin ay ang ating washer na naman. Ito yung may kahirapan talaga guys. Dito natin masusukat kung gaano kahaba ang ating pasensya sa pagkabit ng washer na yan. Mas maganda talaga na mayroong washer yan guys. Sure talaga na walang ingay ang ating motor. So yan, tulak-tulak lang kaunti. Importante is mapagitna natin yan sa butas. Yun, di ba? Pumasok na. So, naging successful ang ating pagkabit sa washer guys, intake at saka exhaust. So, di ba? So, pwede natin ikabit ang ating bagong camshaft guys. Lagyan natin ng counting oil ang ating bearing. May bearing kasi sa loob yan guys na naiwan. Yun ang nasa gitna. So, kabitan natin ang ating bagong camshaft. Yan po ay GD110 din na Suzuki. So, goods na goods ang ating camshaft na bago guys. So, napakadali lang po ikabit ang camshaft. Pwede na natin itong ihulog ng diretso. So, yan po ang hitsura ng kanyang cams ng walang oil na lubricate. So, ngayon, in-advise ko ni madam na every month na siya magpapalit ng oil. Kung mayroon talaga siyang pera, huwag na paabutin ng mga 2 to 3 months. Kasi, kawawa yung makina guys. Talagang yung motor ay may edad na rin. Kapag ang motor natin ay may irong edad na is, automatic, unti-unti nababawas siya ng langis. Part na yan po sa katandaan ng ating mga motorsiklo. Kahit sabihin mo pang walang leaking, hindi nag-uusok, part na po ng makina kapag medyo may katandaan na, unti-unti na yun nagbabawas ng langis. So yun, ang camshaft guys ay kahit anong posisyon, madali na ipasok. Shoot agad yan. Ikot-ikotin lang yan. Yun, di ba? Pasok. Simple lagyan natin ng counting oil yung bearing natin guys. Para magandang pag-ikot ng ating cams. So lagay natin yung plate or stopper ng ating pin at saka bearing guys. So yan po ang stopper na noong mga unang mga camshaft o patutulan ng mga Raider J guys, wala pong stopper ang kanyang bearing.
automatic mabubunot natin siya. Pero sa design ng smash na ito is meron yung stopper ang kanyang mga pin at saka cams. So higpitan na natin ang kanyang bolt. So ito lang nagpapatagal sa ating video guys, yung pagkabit ng rocker arm at saka pag-valve wrap ng ating cylinder head. So since nalagay natin yung pin na yan guys, o yung stopper pala ng ating pin, so kompleto nating cylinder head, tapos lang siyang ma-valve wrap. Ang next natin gawin is assemble natin ang ating piston sa ating makina. So simple ikabit natin itong bagong piston pin natin guys. Try mo natin isiksik sa ating connecting rod kung sapat lang ba ang kanyang sukat, hindi ba siya maalog. Lagyan natin ng counting oil para mabilis ang papasok ng ating piston pin sa loob ng ating connecting rod. Shoot na natin guys, try muna natin kung di ba siya maalog. Yun. Yan talaga ang sukat ng piston pin ng ating smash. Yung kapareha niya, GD110 Suzuki. So ilagay na natin ang ating piston seat. Yung dot na yan guys, ulitin ko lang, sa ibabang bahagi po talaga nakaposisyon yan. Halimbawa, kung walang dot, IN nakalagay. Sa ibabaw yung IN, yung alternative ng dot is yung arrow. So sa exhaust pa rin nakaposisyon ng ating piston. Tatlo lang po palatandaan kung saan nakaposisyon ng ating piston. Yung IN, dot, at saka arrow. So ilagay na natin ang ating piston pin sa ating piston. So yun, shoot agad guys kasi nga may oil sa ating connecting rod. Sa next is ilagay na natin ang ating piston lock. Lagyan mo natin ng basahan guys, for sure talaga na hindi tayo mamblema kung sakaling nilipad ang lock at hindi papasok sa loob ng ating makina. Mas mayigi sa labas sa nilipad. Kahit gaano natin katagal sa ating serbisyo guys, maninigurado tayo na hindi tayo magkaroon ng problema kung sakaling mag-aberya ang paglagay natin ng piston lock. Maninigurado talaga tayo guys. So yan. Paano tayo magkaroon ng paghaba ng oras kung sakaling nilipad yung lock sa loob ng makina. So yun, ikabit na natin ang piston lock. So siyempre ang next natin gawin guys is ikakabit na natin ang ating bagong block na rebore. Bagong rebore na block pala. So yan po ay 0.25 rebore guys. So siyempre kung tiklimutan lagyan ng oil ng ating mga rings at saka piston skirt o saya ng ating piston. At siyempre ang ating bagong rebore na liner, lagyan din natin ng counting oil guys. Para napakadali po ang pagpasok ng ating piston ring, piston sa loob ng ating cylinder block. So yun, lagyan na natin siya. So basta yung rain and gap guys, always ko lang ipa-remind sa inyo, yung isang top compression ring pwede sa ilalim, yung second compression ring pwede sa ibabaw. Pwede din ang piston second compression ring sa ibabaw, yun naman yung gap. Pwede din, basta importante guys hindi sila makatabi. Kasi yung piston ring natin sa loob ng ating liner, habang tumatagal unti-unti niyang umiikot, dumidikit ang dalawang yan. Mas maigi isihiwalay natin siya para hindi agad magkaroon ng problema o magkaroon ng pag-leak sa ating piston ring. So ipasok na natin ang piston guys ng dandahan. Huwag lang nating mabariliin para hindi mapuputol ang ating piston rings at hindi tayo mamublima. So ayan, yan po ang diskarte guys. Diba? O see? Nakapasok na ang ating piston. Before ko makalimutan guys, ay shout out nga pala sa lahat ng ating mga solid subscriber at followers sa Facebook dyan sa baba. Maraming salamat po sa inyong lahat para sa awang pagsuporta at panonood sa mga videos natin na ina-upload mapa Facebook at saka mapa YouTube natin na mga viewers. At syempre sa ating mga silent viewers na tahimik lang nanonood sa ating mga videos na ina-upload. Ako po itaas po sa nagpasalamat sa inyong lahat. God bless. So yan, nilagay natin ang ating block guys. Try na natin hilain ang ating piston para automatic nakatap na siya agad. I-tap muna natin ang piston guys. Ipo natin ikabit yung cylinder head natin. Ito yung medyo may kahirapan na konti sa Suzuki Smash guys kasi hindi natin mapaikot ang ating
connecting rod kasi walang butas sa left side na bahagi ng kanyang stator na pwede natin ipasok yung T-wrench natin. So kailangan pa nating hanapan ng paraan para mailagay natin yung piston sa ibabaw ng ating cylinder block. Hirap kasi hilain yung timing chain, baka kasi magkaroon ng pag-area o pagtanggal sa kanyang sprocket. At medyo may katigasan din ang pag-ikot niyan guys. So ang gawin natin is unti-untiin na natin ang paghila ng ating piston kay taas. So yun, ipasok na natin pataas ang piston guys ng unti-unti. Dandahan lang para hindi tayo mamblema kung sakaling umapaputol yung ring sa loob ng ating cylinder block. Sureball talaga ang ating trabaho. So yan guys, nasa top position ng ating piston. Kunti na lang. Yan, nakatap na siya. So yun. So punasan natin ng kaunti ng kanyang sumubrang oil guys na nilagay natin sa piston at saka sa ating liner. Pukpukin natin ng kaunti ng rubber mallet para top talaga. Level na level yung surface ng ating piston at saka cylinder blocks. So yan, punasan natin kaunti. Ang next natin kabit ang kanyang chain guide. So yan guys, malapit na sa katotohanan at mapaandar natin ang motor ni Madam. So next, ang kanyang cylinder head gasket ang ikabit natin. So yun. Next natin ikabit ang ating cylinder head na. Tapos, isiksik o ipasok natin yung timing chain sa ating cylinder head. 10 na lang guys at matatapos na ang ating trabaho. Wow! So, ikabit na natin ang cylinder head at saka cylinder block. Next natin gawin is ikabit natin yung dalawang stud bolt na mataas sa left side na bahagi. Pagkatapos, ikabit natin yung 4 na washer sa kanyang cylinder head. Sa washer natin guys is meron tayong bronze washer at saka plain na washer, no? Yung bronze washer is ipapabor natin kung saan dumadaan yung oil papasok sa ating cylinder head. So yun po yung nakaposisyon sa right side na bahagi. So yung plain washer is sa left side na bahagi. Tapos yung 4 na nut ng kanyang cylinder head. So sa paghigpit naman ng 4 na nut guys, ulit-ulitin ko lang, dapat po is i-case ang ating position na. Pero automatic tamang lapat ang ating cylinder head at saka base gasket natin. Hindi po pwedeng dalawa sa babaw ang ating pahigpit. Maaaring tumagilid ang ating block at saka head. Mas may guys, i-kiss talaga siya guys. Basta depende na rin sa inyo kung ipapalo nyo aking instruction o hindi. As long as lagi kong inuulit yan sa mga followers ko at saka sa aking mga subscribers sa YouTube. Yung matagal lang nanonood sa ating channel guys. So, ganyan lang po ang paraan kung paano natin sa higpitan. Yan po ay ang aking diskarte guys. Depende na rin sa inyo kung ano ang nakasanayan nyo. Saka natin natitining yung dalawang bolt sa tagiliran pagkatapos natin magpitan ang 4 na nut sa ating cylinder head. So yun, tapos na siya guys. So pagkatapos natin magpitan, ang next natin gawin ay ikabit na natin ang ating camshaft sprocket. So meron timing mark yan guys ha. Yan, tinuro ko na dot na yan. Yan po ang ating timing mark. Tandaan nyo yung part na yan. So, ito yung may kaunting kahirapan din guys ang pagkabit ng ating camshaft sprocket sa mga Suzuki. Kasi nga is hindi natin pwede paikutin yung piston natin. Dala na rin is walang butas ang tagilirang bahagi ng stator ng ating Suzuki Smash. Kailangan nating i-timing lang unti-unti o habaan natin ng pasensya ang pagtuno o pag-timing ng ating timing mark sa ating magneto. So yan, ikabit natin ang kanyang camshaft sprocket. Since nakatap ng ating piston guys, may chance na talaga na hindi tayo mahirapan ikabit yung camshaft sprocket. So, ita-timing lang natin siya kung late ba or advance. Since nakita natin is medyo late siya guys, pwede natin i-advance yung kanyang camshaft sprocket. Kailangan mo natin itapat yung timing mark sa ating magneto sa butas at saka natin ita-timing yung camshaft sprocket ng pinali. So, ilagay mo natin yung timing chain guys. Yan ang pag-sikwat ng timing chain.
gamit ang maliit na flat screw. So, nilagay natin sa sprocket guys. Saka natin i-final yan. Silipin mo natin yung timing mark ng ating magneto. So, dito rin masasukat ang ating haba ng pasensya guys kung paano natin ilagay yung camshaft sprocket sa ating cylinder head. So, yan po ang kanyang timing mark guys ha. Dapat nakatapat yan. Yung tinuro ko, yung parang guhit at saka yung timing mark. Kasi nakatap ng ating piston. At meron ding timing mark dyan sa ating magneto na kailangan natin i-timing din na itapat sa butas na yan. So, ilawan natin ng kaunti. So, wala tayong nakita ang letter T guys. Ibig sabihin hindi pa nakatap ang ating magneto. So, kailangan hanapin natin yung letter T na yun. Saka natin i-timing o i-final ang ating sprocket. So, ilagay natin ang ating tensioner toaster guys para itutulak na yung chain guide sa ibabaw. Kasi kung ikotin natin yung camshaft sprocket, mahirapan tayo kasi maluwag pa ang ating timing chain. I-activate mo natin yung ating tensioner toaster. Yan. Ganyan pa ang paraan guys. Kasi kapag walang toaster na yan, mahirapan tayong hilain ng ating magneto sa tamang timing niya. So, itulak muna natin ang ating timing chain guys. Yan. So, i-activate na natin. Luwagan natin pa clockwise, counterclockwise pala. Para mag-release yung toaster natin at sisipa sa ating timing chain. Yan o. So, konti na lang guys. Konting kembot na lang at maririnig natin ang andar sa makina ni Madam. So, na-release na natin. Ibalik natin yung kanyang rubber sa ibabaw ng butas ng ating toaster. So, check na natin yung timing guys. So, kapag okay na yung timing, pwede natin ilagay ang ating compression release. Merong spring yan na parang balibag. So, sa spring natin is meron yung guide, maliit na butas. So, dapat ilagay natin yan sa butas tapos kunting twist sa ating compression release. Kung nahirapan kayong ibalik ang compression release guys, pwede nyo nang i-condemn o huwag nyo nang ibalik. Ang ibalik nyo lang is parang plate na nakabingkong na plate o parang stopper ng ating camshaft sprocket. So, pag nahirapan kayo guys depende na rin sa inyo kung nahirapan talaga kayo or di nyo kayang ibalik ang kanyang compression release. Pero kapag mayroong idea or alam nyo na, pwede nyo ikabit guys. Mas may meron yan. Dagdag puwersa po yan sa ating makina. Yun, ikabit na natin ang kanyang compression release guys. Decompression release. At meron din yung plate. Dapat gumagalaw-galaw yan guys Yan decompression release. Hindi yan nag-stack up. Kasi yan po ang tutulak sa ating exhaust. So, yan. Dapat gumagalaw-galaw yan po nagbibigay ingay tuwing umaga guys. Lalo itong motor natin ay mababa ang minor. Yan po nagbibigay ingay. Kasi yan, diba gumagalaw-galaw siya. Ibig sabihin goods ang pagkabit ng ating decompression release. Kapag hindi gumagalaw-galaw guys, ibig sabihin yung spring natin is na sobrahan natin ang pag-ikot or wala sa tamang posisyon ang pag-ikot ng ating spring. Or yung spring niya is parang naipit sa paglagay natin ng plate na yan, yung balibag. So, kapag gumalaw na yan at bounce sa ating bolt, ibig sabihin, tama ang pagkabit natin sa kanyang decompression release. So, saka natin i-final ang dalawang Allen bolt na yan sa kanyang plate sa kanyang camshaft sprocket. Ganun lang po guys. Basta ulitin ko lang, pwede nyo hindi ibalik yan kapag nahihirapan kayo at naubos ang iyong pasensya. Pero since naikabit natin, ituro ko naman sa inyo guys kung paano siya ikabit sa aux na yon. Pwede lang sa inyo kung mahaba talagang pasensya. Kung gusto nyo matapos agad, ito na huwag ibalik yan guys. Halos yan sa ibang mga mekaniko, mga shop, kinukondem na po ang decompression release ng Suzuki Smash. Depende na rin sa inyo guys. Nasa inyo pa rin ang decision yan. Kung gusto nyo ibalik o hindi. Pero mas maganda talaga ibalik natin yan guys. Kapag mayroon tayong ideya at mahaba tayong pasensya kung paano siya ibalik sa tamang posisyon. So, higpitan natin ang dalawang alin na yan guys. Huwag natin kalimutan hindi niya higpitan. So, kapag nagpitan natin yan, pwede natin i-check ang valve clearance ng ating valvula. So, dito natin mati-check din ang tamang timing guys. Kailangan masilip natin yung letter T ng ating tap. At the same time, yung timing mark is nakatuon sa ibabaw ng ating cylinder head. So, yan. Nagpitan ko yung maigi guys, no? Para hindi talaga kakalas ang ating sprocket. Yun, di ba? Ganyan po ang paggalaw ng ating decompression release guys. Di ba? Ayos. So, double check lang natin paghigpit. Paiwas disgrasya sa ating makina.
okay na ang ating pagkabit ng decompression release guys. So next na natin i-check ang kanyang timing. Hanapin natin yung letter T. Ikot-ikotin natin yan guys. Ikot-ikotin na natin yan. Kasi wala tayong panghawakan sa kanyang magneto. Kasi walang butas po kadalakan ang kanyang stator. So yan guys, nasilit na natin ang letter T sa ibabang bahagi. Konting kimbot na lang. Kailangan i-irog mo natin na mapagitna natin yung timing niya. So yan, ulitin natin ulit. So yun po, yan po ang kanyang timing mark guys. Yan dapat, yan po makikita nyo. Kapag nakatap na yan, ibig sabihin, tap din ang ating camshaft sprocket dito sa kabila. So yun, nakatap din siya guys. Nagka-coincide ang dalawa. So kapag nagkakaroon ng ganyang senaryo, naging okay na yung pag-tap, hindi na kayo mahirapan pang paandarin ang inyong motorsiklo. Madali lang po siya ipaandarin guys. Once naka-coincide po ang lahat ng ating camshaft at saka magneto. So okay na rin ang kanyang timing chain. So next natin gawin, i-check natin ang kanyang valve clearance guys. Kung okay lang valve clearance, normal po na kapag mga Suzuki walang side play yan guys ha. So dapat up play lang siya. So lagyan nyo na siya ng kaunting clearance sa up. Basta huwag yun yung sobrang lagitik. Yung tamang-tama lang, hindi nyo marinig ang lagitik na kanyang makina. Basta i-feel nyo lang guys na meron siyang maliit na clearance pataas. So pag okay na siya, pwede natin i-retaining ang ating valvula. Both intake at saka exhaust. So yun ang pong paraan guys sa filling gauge muna natin gagamitin ngayon. Depende na sa inyo guys. Kasi kapag manginito, alam ko na kung ano yung clearance na sapat para sa Suzuki Smash. Di ko na kailangan pang gumamit ng filler gauge. Filling gauge lang, sapat na. Yun. So lagyan na natin ng gasket oil ang tagiliran guys. Para hindi talaga tatagas yun. Kasi nung una, grabe dumi talaga ng kanyang motor. Kasi naputol yung o-ring niya. So ngayon, ginawan ko siya ng gasket at siyempre lagyan natin ng gasket oil ang kanyang mga valvula rin. So yung kanyang tapit cover sa kanyang valvula guys, pinalitan ko na rin ng bagong o-ring. Pero lagyan pa rin natin ng kaunting gasket oil. Para hindi talaga tatagas at babalik ang grabing dumi na kumakapit sa kanyang cylinder head. Mahigit 1 oras din ako naglilinis sa kanyang cylinder head guys. Diba? Kita nyo napakalinis na ng kanyang cylinder head. Nung una is napakadumi talaga. Naliligo sa mga leaking ng oil, mga buhangin at ano pang klaseng dumi na kumakapit sa kanyang block at cylinder head. So ilagay na natin ang 2 bolt o takip sa kanyang camshaft sprocket guys. Sana sa video ko ito guys, kahit napakahaba, alam kong may nadagdagan ko mga kalaman, may natutunan naman kayo sa aking bagong in-upload sa araw na to. So yun lang guys, salamat sa panonood at siyempre sa pag-like at subscribe na rin sa ating YouTube channel. So takpan na natin ang dapat ang takpan guys, yung 2 cap tapit natin, yung intake at saka exhaust. Higpitan na natin ang 2 bolt na yan. Same na paraan pa rin sa exhaust. Takpan din natin. So yan, konti na lang kulang. Mapaandar natin ang motor ni Madam. So ito na guys, tapos na. Ang kulang na lang is ikabit natin ang kanyang karburador. Takpan muna natin ang butas nito guys. So ikabit natin ang kanyang karburador para mapaandar natin ang kanyang motor ni Madam. So pinalitan ko na rin ng bagong oil filter guys at bagong oil ang kanyang motor. So yan lang po ang kulang ang kanyang karburador. A few minutes later. So ito na guys, nakabit na natin yung karburador. Halos kompleto na. Ang kulang na lang is paandar. Medyo nagabihan na tayo guys. Nasa mga 6 na oras niya ng hapon. So check mo natin ang kanyang compression no? To make sure na mayroong pressure ang ating cylinder head at saka block. Okay. So yan, ang kanyang spark plug is bago na rin. Ay pa-kickstart natin kay Madam. Kasi dumating na po ang owner ng motor na ito. Ayan guys, okay ang kanyang compression. Ikabit na natin ang kanyang spark plug para malalaman natin ang katotohanan kung aandar ba o hindi ang ating trabaho. Kung magkaroon ba na ito ng back job. So ikabit na natin ang kanyang spark plug. So yung nag-kickstart guys ay si Madam yun ha, yung owner mismo ng kanyang motor.
So, shout out kay Madam. Yan, ang sarap ng ngiti ni Madam kasi natatapos na ang kanyang motor. On natin ang kanyang susi at pakik-start natin ka Madam, kanyang motor. Ayun, ganda na guys. Ito naman guys, wala ng usok na lumabas sa kanyang cylinder head. Ang next natin gawin is buksan natin ang oil passage ng kanyang cylinder head guys. Nasa ibabaw na bahagi sa right side yan. Ito po yung napaka-importante guys kung malaman natin kung may tagas ng oil o wala. Kasi kapag walang tagas yan, for sure masisira natin ang cams at rocker arm. So since okay na siya, may tagas na ng oil, ititingnan natin ang apat na nut na yan sa kanyang cylinder head. Goods na ang kanyang motor guys at meron ng lubrication papasok sa kanyang cylinder head. Ito ang kanyang muffler guys, parinig ko muna sa kanyo ang tunog ng kanyang makina nang hindi natin siya nabaklas. Ito naman tunog ng kanyang makina guys, pagkatapos ating may kabit ang kanyang muffler. Kaya pandarin na natin. So yun guys, okay na ang tunog ng kanyang makina. Medyo may singaw lang sa kanyang muffler. Importante is wala na yung lagitik na ingay sa kanyang makina. So ito yung mga salarin, yung cams at rocker arm at the same time yung piston na naging dahilan kung bakit nagbawas siya ng langis at napiktuhan ang kanyang cams at rocker arm. So guys, no, sana ito maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride set, God bless. Adios.